Magandang hapon po sa namumuno po sa opisinang ito, this good office, Director so and so, Doctor so and so, at sa lahat ng kanyang mga kasamahan na bumubuo po, at lahat ng mga doktor na ginagamit ng Panginoon sa hospital na ito, at sa inyong lahat at sa mga staff, magandang hapon po sa inyong lahat mga ginigiliw. Bago ko po umpisahan ang aking presentasyon patungkol po sa waste to energy na machine po ng Philippine Globe Energy Development Corporation and Excel 2AM transporter. Magandang hapon po sa inyong lahat, no? Yours truly po is Pastor Richard Alonso, the Church Minister of United Community Kingdom of God Church Philippines at Victoria Hills Subdivision, Cagay, Tuguegarao City. And at the same time, I am the marketing officer of the Philippine Globe Energy Development Corporation of this corporation. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kinikiliw, no? Bago ko po umpisahan ang aking presentasyon, gusto ko pong ipanood sa inyo yung konting maliit na video clips patungkol po sa machine po namin sa Kawayan, no? Yung machine na ito ay iniintay na lang po namin yung operation niya while waiting for the ito po yung machine po namin sa Kawayan, sa Kabagan, Barangay Kansan, Kabagan, Cagayan. Barangay Kansan, Kabagan, Isabela, no? Yung machine na ito ay nagpro-produce po ito ng waste to energy, no? Hindi lang siya nasusunog, kundi yung byproduct po nito ay magiging biodiesel, at saka yung ashes na ay pwede pong gamiting pang mix po sa paggawa ng mga hollow blocks, no? At the same time, pwede rin po itong gamitin na fertilizer sa mga halaman. Kaya ito po yung isinisulong po ni Commissioner Albert de la Cruz ng Climate Change Commission, na yung lugar na ito sa lugar ng Kansan at sa malalapit na bayan ng Isabela ay pwede po nila itong gamitin. Pwede po nilang gamitin yung ashes nito na pang fertilizer, no? And at the same time, ang kinekater din po namin, kinekater po nito ay aside from yung medical waste, lahat po, body waste, at sa mga expired na gamot,
body parts, busted valve, lahat po ay kinekater nito. And at the same time, sila rin po ang nagkikater ng mga domestic waste ng bayan ng Kabagan. This is because this is only exclusive for Kabagan sa domestic waste po nila. And aside from the domestic waste na ginagamit, ito rin po ginagamit din po namin ito for the hospital waste and the hazardous waste, yung mga ginamit po sa ano pa, waste, no? At yung byproduct po nito, biodiesel, na pwede pong gamitin ito sa bulldozer, sa mga sasakyan. Pero kung pinopurify po nila, kung na filter po ito, pwede rin gamitin ito na sa mga sasakyan. Kaya niya pong i-load sa isang araw ay 5 to 7 tons a day po ang nagmaman sa machine na ito ay 6 na tao sa araw, 6 na tao sa gabi, no? Bali yung usok niya, hindi po ito mabaho at mausok dahil pagdating na po yung sasakyan na nagdadala ng basura, idediretso na po nila itong ipapasok sa chimney sa loob niya, na ang init nito ay umaabot sa 300 to 700 degrees, no? So talagang nasusunog talaga yung mga pinapasok dito. At isa pang kinekater po namin ay yung mga septic tanks, septage tank po. Meron na rin po. So the price is 50 pesos. Sa 50 pesos per kilo, wala na pong hauling. Ayun lamang po at magandang